Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So before we go on guys, maraming salamat sa inyo lahat sa inyong walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat na nila-like, nagko-comment, share, and subscribe. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo sa 11-9 Workshop. Okay? So ngayon guys, pag-usapan natin na isa sa pinaka-useful na tool sa mga woodworkers ay ang tinatawag natin na router. Okay? Hindi yung router sa internet. Ito yung router tool. Meron na akong vlog tungkol dito guys, tungkol doon ko diniscuss kung ano yung pagkakaiba ng mga iba-iba classic routers at kung ano dapat yung routers na bibilin mo. No guys? And I think sa vlog na yun, nasabi ko na isa sa pinakamaganda classic router is yung tinatawag natin yung plunge router. No guys? So plunge router, very versatile yan. Pwede mo yan gamitin sa yung shop. Kaso, ang problema sa mga plunge routers is medyo expensive. No? Medyo mahal yung mga plunge routers. And yung iba is awkward din silang gamitin yung mga plunge routers. Especially, di ba, dalawang kamay ang kailangan mo doon. Ipo-push mo. So, di ba, nahirapan silang gamitin. Di ba naman, overwhelm or na-intimidate, no? Kasi malakas yung mga plunge routers, no, guys? And, kung hindi yung plunge router ang bibilin mo, ano yung maganda option, guys? Ang isa sa maganda option dyan is yung tinatawag natin na trim router or trimmer, no, guys? So, yan yung maliit na klase ng router. And I would say na I've been using routers for like a few years now guys, and I would say na ngayon mas gusto ko na ang mga trimmer, no guys. Bakit? Kasi very handy, madaling gamitin, isang kamay lang, and magaan, madaling gamitin talaga. Ang kaso lang, ang problema sa mga trimmers is yung power nila hindi ganun kasing lakas sa mga plunge router, but that's okay. Kasi nagko-compensate naman yon guys. Kung kulang yung power ng yung router at hindi kayang humandle ng malalaking bits, pwede gumamit ka ng maliit na bits. And then maliit na pasadahan lang. Sunod-sunod na pasada lang. Kasi makuha mo yung kailangan mo Pero usually, dito sa workshop, I just use routers for yung round over lang. No? Yung round over or chamfering lang. No, guys? So for that, okay na sa akin yung trim router. And isang trim router dito guys, this one. Ito yung aking bagong trim router. This one is from Powerhouse Tools na siyang sponsor ng ating video for today. This one is their newest trim router with a quick release na base. So yan. So quick release na, hindi tayo mga iniikot-ikot na guys. So I'm gonna show you guys kung ano yung mga capabilities itong Powerhouse na trim router na ito. And I'm gonna also teach you kung paano gamitin yung kanyang mga accessories and guides. Okay? So tara, unbox muna natin. Pakita ko sa inyo yung laman yung kanyang box. Okay? Let's go. Alright guys, so unbox muna natin tong palm router or trim router na gagamitin natin sa ating demo ngayon. This is the Powerhouse palm router PHPR650QL. Ito yung pinakabagong model ng Powerhouse palm router. So, yung naunang version na ganito is ganito rin halos, pero ito meron na siyang quick lock na base, no guys. So yeah, yun lang yata pagkakaiba niya, and it's 650 watts, so medyo malakas din siya. Usually yung mga palm routers is around 500 watts, no, pero ito medyo mas mataas siya ng konti. So let's open this up. Ayan, of course, as usual, you can see yung mga normal na Powerhouse na stop, warranty card, and instruction manual. At meron mga extra dito na kasama. Let's see. So meron na siyang extra carbon brushes guys. In case na maubos sa pudpud yung carbon brush mo. Ito yung this one is a plastic guide na nilalagay doon sa likod ng kanyang base. Mamaya tingnan natin yan. Meron din siyang kasamang mga screws and wing nuts para sa kanyang mga guide. And eto maganda guys, may kasama na siyang extra na collet. This one, yan, yung collet yan guys. So kasi, I think yung nakalagay sa kanya na collet ngayon na default dito is 1/4. Pero halimbawa, meron kang mga router bits na 6mm. For example, meron ako dito. Kunin ko lang. Okay. So, I think this one is 6mm na collet. Hindi ito kasya sa 1/4 guys, pero dito, kasya siya. Yan. So, kapag 1/4 naman kasi, like this one, meron akong dito, ito 1/4.
Ito 1 port na, ano, na, ayun, hindi kasya yung 1 port dito. Pero ito 6mm is kasya. So, dalawa na yung kasamang kulit sa kanya. So, if ever na yung mga router bits mo is 6mm or 1 port, walang problema. Pwede mong gamitin both on this powerhouse na trim router. So, let's see the unit itself, no? Yan. Yeah, it's just no frills na router, trimmer. Standard yung ano niya, yung itsura niya. There you go. 220 volts, no? So 30,000 RPMs. So yeah, malakas, mabilis siya. And 6mm nakalagay dito, pero I think 1 port to. Tingnan natin kung kasi 1 port. Yep, 1 port nga siya. Pero meron din siyang option for 6mm. And this one, ito yung pagkakaiba niya sa ibang router. Yung kanyang quick na, ano, quick open or quick lock na base. So you can easily open that and yun. So pwede mo na-adjust na mabilis at i-lock siya na mabilis. Hindi ka na yung mga, ano, yung mga ikot-ikot pa, no? Yung parang mga screws, ganyan, or yung mga rack and pinions, ganyan, no? So hindi na kailangan yon. So, yeah, that's it. At ito, may kasama siyang mga guide. So, yung mga normal niyang na guides ito, yung may ball bearing na to, and this one, yung kanyang fence guide. I'm gonna show you how to use that later. And yung kanyang mga spanners. So, yun guys, pakita ko sa inyo guys kung paano gamitin yung kanyang mga fence guides. Okay? So, let's go. So, halimbawa guys, balak mo malagay dito ng rabbet, no? Rabbet na ang size is only 5mm. Maliit lang, guys. So, dito sa gilid lang yan. Lagay mo ng rabbet. Ano ba? Gagawa ka ng cabinet, no? Yung lalagyan ng parang backing niya, di ba? Now, usually 5mm. Ayan. So, now, usually, pag ganyan, pag gumagawa ko ng rabbet, ang ginagamit ko yung router. And then, ito. Yung aking rabbet cutting bit, guys. Kung makikita nyo, guys, meron siyang ball bearing na nasa ibabaw. Ayan. At ito yung mag-glide dito sa gilid. Ayan, sa gilid. Tapos ito naman yung magka-cut ng rabbet niya. Pero kung wala kang ganito, pwede kang gumamit ng normal na straight cut bit like this one. Ito, straight cut na router bit lang. And gamitin mo naman, ito yung guide niya na ito. Itong merong ball bearing na to. So you can see na meron din siyang ball bearing dito, roller. So ang mag-action na parang ganito. Now it's very easy to use. You just put it sa likod na ganito, guys. Ayan. Ayan. So, sukatin mo muna kung gaano kalalim yung rabbet. And ang kailangan natin is 5mm. So, yeah, that would work. Tapos, ilagay mo to. Ayan, guys. Ayan, lagay lang natin siya. And we're using ito. Itong kanyang lock na ito. And, lagay lang natin na medyo mababa lang ng konti dun sa ating bit. I-lock natin. Ayan. And then you can adjust yung kanyang layo ng ball bearing dun sa kanyang edge, no? So kailangan natin is 5mm. So ilalapit lang natin ng konti. Forward lang natin hanggang sa makuha natin ng 5mm. Sobra. So atras ko na ng konti. Ayan. So I think, yeah, okay na yung size niyan. And then, we'll just lock it in place. Ayan. And then, pwede ka nang gumawa ng rabbet dito sa ating wood, no? Let's test it out. Saksak ko lang muna. Okay, ngayon, i-glide lang natin siya sa gilid. I-let lang natin yung ball bearing na mag-touch dito sa kahoy para magawa niya yung kailangan natin na rabbet, no? So let's try this out. Turn it on. There you go. That is
perfect na rabbets, no guys? So, yeah. Ayun, so hindi mo na kailangan ng rabbet cutting bit like this one. Kahit straight cut na router bit, pwede ka pa rin gumawa ng rabbets using this guide, no? So, yun. So, ngayon guys, gawa naman tayo ng dado o yung group sa gitna ng kahoy, guys. Now, this time, gamit pa rin tayo na straight cut na bit. This one, pero mas malipis to. I think it's 1/4 na straight cut bit. Tapos, gamitin natin yung guide na ito, no? So, assemble lang natin siya like this. Tapos, lagyan natin yung wing nut dito. Ayan. And, sa ilalim. Ayan. So, ito yung para magiging fence niya. Fence guide. Para makagawa tayo ng dado. Now, let's just put it here sa pinanglagyan natin ng guide kanina. So, ilalagay lang natin yan dyan. And then, just lock it in place. Okay. Tapos, adjust lang natin to kung gaano kalayo yung ating gagawing dado do sa kahoy. So, siguro pwede nang dito, ganyan. Lock it in place. And then, plug it again. Okay, so try natin gawa ng dado dito sa ating kahoy, no? So, let's run it. Okay, so nagalaw to. Ayan, you can see gumagalaw-galaw siya. I think lumuluwag siya dito. So I think we need another na screw, another wing nut dito, no? Meron ako niyan. So kapitan ko lang ng extra wing nut para di siya gumalaw. So ayan guys, dinalawa ko na. Dinalawa ko na yung wing nut. Ayan. So pareho na nakalock dito. So hopefully ito hindi na siya gumalaw. So adjust lang natin ng konti, I think. Okay, let's try. Let's try it out now. Ayun, so mas stable siya. Pero I would suggest na kung meron kayo nito na fence sa ganito, lagyan nyo siguro ng kahoy dito. I think pwede yung mga kahit ano lang. Kahit paluchina lang na ganito, lagyan nyo lang ng ito, kaya may butas dito para pwede siyang lagyan ng guide na ganito para mas ano siya, mas stable siya when you're cutting dados like this one, no guys. Ayun. Okay guys, so kung sakaling di nyo alam, itong jig na ito, itong fence guide na ito, is pwede nyo rin gamitin as a circle cutting guide, no? So, usually may nabibili mga circle cutting guide for routers pero medyo mahal yon. But you can use your guide like this one. So, hayaan mo siya nakaganito and then you're gonna put ito dito sa ibabaw naman. Ayan. And then, you will just lock it in place. So, kunin ko lang yung kanyang nut here. So, i-lock lang natin siya dito sa isang ano lang butas na kasi kailangan natin yung isang butas na ito. I'm gonna show you that later. Yan. So, ilalak lang natin siya. Ayan. Now, hanap lang tayo ng drill bit na kasya dito sa butas na ito. I think kasya dyan ay 6mm drill bit. Ayun, sakto. So, 6mm. And then, bubutas lang tayo ng dito sa kahoy na 6mm na butas. So, I think here. Ayan. So, ito yung magiging parang ano natin, guide natin sa gitna para makagawa tayo ng circle. So, let's just put this here. Tapos, tingnan natin kung iikot to ng buo. Yun. And then, adjust lang natin ang konti para lumit lang siya. So, since na need natin mas maliit na butas, ilagay natin ng ganito na lang. Configuration. Pwede naman to.
Ayan. Ayan, ito yung dito natin ilalagay ating pilot, no? So ito yung ating guide. Ito, kunin natin yung drill bit na ginamit natin, yung 6mm. Lagyan natin dito sa gitna, ayan. So butas sa ginawa natin, and then let's just stick yung ating guide dyan. Ayan. So that means pwede ka nang mag-pivot dyan and gumawa ka ng butas. So let's try that. You know, so perfect holes every time na mag-cut ka. You don't have to use yung malaking holes saw para mag-cut ng holes. You just use your router, no? So yun, hindi mo na kailangan gumawa or bumili ng circle cutting na jig for routers, no guys? Pero I think mas okay na gumawa ka na lang na mas na mas maganda, mas accurate kasi ito medyo ano siya. Sabi ko kasi yung malikot siya. So malikot yung guide. Hindi siya ganun kaganda yung kanyang quality, no guys? So yun. Oh, ayun guys. So this is just a normal na no frills na trim router, guys. Talagang bentahe lang talaga niya is yung kanyang adjustable na quick release, no? So meron naman ibang mga tools na may ganyan na din aside from Powerhouse. Pero yeah, it's a low cost tool na ito. So it's very good na may ganito siya. That's a bihira lang yung mga ganyan actually sa mga low cost na tools, no guys. So yun. And kung tatanong nyo guys kung magkano to, ipa-flash ko na lang sa screen. Ayan, nasa Lazada, sa kanilang store sa Lazada. Kung magkano yung router na ito. It's not that expensive guys. So, and yeah, I would recommend it kung talagang kailangan nyo ng router, no guys. Ang ayaw ko lang talaga sa kanya yung kanyang mga guide, no. Medyo flimsy ng konti. Yung kanyang, yung isa, yung edge guide, yung fence guide niya, medyo flimsy talaga. So, pero okay lang yun, kasi ano naman, marami naman akong ibang guide dito. Pwede ko may ilagay sa kanya or pwede ko i-modify yung kanyang guide to handle para mas maganda, di ba? Yung para mas stable. Yun. Tapos, meron pa ako ibang gagawin dito ng mga projects na, na I think jigs in the future. No? Pakita ko sa inyo yung mga useful na jigs using a trim router. So, hindi pa tayo tapos sa ating trim router. I want to make several videos about this kung paano ma-maximize yung inyong trim router, okay? So, yun guys, thank you so much for watching. And again, thank you so much to Powerhouse for sponsoring this video. So, ito ulit si Gene guys, from 11 Workshop. I'll guess you guys again next time. Adios!